Natapos ang ating last chapter sa Sakamoto Days, kung saan may mga bilanggo ang pinatakas na nagtungo sa Japan. Ang dahilan kung bakit nakatakas ang apat na inmate ay si Sir, at inutusan niya si Kishima upang ibahagi sa kanila kung sino ang kanilang tatapusin, at ito ay ang grupo ng Order kasama din ang grupo ni Taro Sakamoto. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Sakamoto Days, at ito ay ang chapter 38 at 39. Nagsimula ang chapter, kung saan bago magpaalam si Wutang ay sinabihan niya si Mr. Sakamoto, na iiwan ko sa iyong alaga ang mistress, at ipagpapatuloy ko ang pagsisiyasat sa grupo ng X. Mag-ingat ng husto sa mga nakatakas na bilanggo sa death row, sila ay mga delikadong mamamatay tao. Iba sila kumpara sa mga assassin o triad. Inilipat ang scene sa grupo ni Mr. Sakamoto, kung saan ay nasa labas sila ng syudad at sinambit nito, na nagulat ako na umalis si Wutang ng ganoon na lang, pero ang susunod na hakbang ay magtipon ng impormasyon tungkol sa mga bilanggo sa death row. Sila ay nagtungo sa video rental, kung saan kumuha ng impormasyon si Sakamoto tungkol sa mga Dandenkai noon. Agad na tinanong ng mga nagbabantay ng store, kung ano ang nais na impormasyon na malaman ni Taro, habang sinabi ng ating bida, na gusto kong malaman ang tungkol sa mga bilanggo sa death row na nakatakas noong isang araw. Sinabi ng tindero na ito ay nasa psycho horror section, habang agad na nagtungo ang ating mga bida upang kunin ang mga bala. Pagkatapos nilang makuha ang lahat ng nais nilang panoorin, ay pinagpawisan naman si Mr. Sakamoto dahil sa kanyang babayaran. Inilipat ang scene sa isang assassin's agency, at may dalawang tao sa loob na patay na. Ang isa sa mga nagtatrabaho sa agency ay nagmamakaawa para sa kanyang buhay at tinanong din niya kung sino ang pumapatay. Si Dump ang kausap ng assassin agency, isa sa mga inmates na pinakawala ng grupong X at sinabi nito na mukhang takot na takot ka. Niyakap ng mahigpit ni Dump ang lalaki habang sinasabi na hindi ka ba kaibig-ibig. Bigla namang may mga matulis na bagay ang lumabas sa likod ng lalaki, na naging dahilan upang bawiin ito ng buhay, habang sinambit pa ni Dump na mahal kita. Teka, lagi bang ganyan kakapangit? Kanina lang, ay inakala ko na napaka-cute mo. Gaya ng dati, ang mga tao ay pinakakaakit-akit sa sandali ng matinding takot bago sila mamatay. Pero kapag nakikita ko ang kanilang ekspresyon, sobrang nasasabik ako na hindi ko mapigil ang patayin sila, masyado akong padalos-dalos. Inilipat muli ang scene sa isang gusali, kung saan may isang assassin ang naghahanda ng kanyang mga armas. Sinaad nito na ngayon, handa na ako para sa misyon ng pagpatay bukas. May bigla namang pumasok sa kanyang silid, at mabilis itong kumilos upang kunin ang kanyang baril at itutok sa misteryosong nilalang. Tinanong niya kung sino ito, ngunit bigla na lang naputol ang kanyang baril, at pagkatapos ay ang kanyang buong katawan na labis niyang ikinagulat. Si Apart ang dahilan ng pagkaputol ng katawan ng lalaki, at sinambit nito na paumanhin, pero kailangan kitang buwagin. Inayos ni Apart ang mga parte ng lalaki at sinabi, na mas mabuti yan, ngayon, maiintindihan na kita. Sa huli, kung ano ang nasa loob ng isang tao ang mahalaga. Gusto ko kung gaano kaayos ang lugar mo. Napansin ni Apart ang manga na mayroon ng lalaki, at ang isang volume ay nawawala na labis niyang ikinainis. Sinambit ni Apart na bakit nawawala ang volume 7 ng manga. Nakakainis, gusto kong ayusin ito, hindi ko to gusto. Agad na nagtungo si Apart sa bilihan ng mga libro, at agad na binili ang nawawalang volume ng manga. Mabilis na nagtungong muli si Apart sa bahay ng kanyang pinaslang, upang ilagay ang libro at sinabi nito, na mas mabuti yan. Siguro isa akong perfectionist. Inilipat ang scene kay So, kung saan nagpadala ng mga mensahe ang kanyang mga kasamahan, na natapos na nila ang kanilang mga target. Sinaad ni So sa kanyang sarili, na alam kong matagal na, pero masyado kayong lahat na nanggigigil. Tandaan lang na ang kawalan ng pasensya ay hindi kaakit-akit. Bukod pa riyan, sayang lang, ang pagkilala sa personalidad, nakaraan, kwento, at mga alitan ng isang tao ang nagpapaganda ng karanasan, sa pagiging saksi sa kanilang huling sandali. Ngayon, tignan natin, kaninong huling sandali ang pinakagusto kong malasahan. Inilipat ang sim kay Minimalist, kung saan 15 na ang napapatay nito at hindi pa rin siya nakukontento. Sinabi ni Minimalist na kailangan ko pa ng mas marami para maging kontento. Ibigay niyo sa akin ang mga S-rank na target.
Inilipat muli ang scene sa isang syudad ng Japan, kung saan may isang van ang ipinakita at sinabi ng mga nakasakay sa loob na narinig niyo na ba? Ayon sa balita, may mga kaina-hinalang tao dyan na nagdudulot ng kaguluhan. Ang nagsalita ay Shishiba, at sa loob ng van ay kasama niya ang lahat ng miyembro ng order. Sinabi ni Nagumo na totoo ba? Labis akong natatakot sa mga masasamang tao. Sinaad ni Hyo na hindi kakapani-paniwala habang tahimik na natutulog si Takamura. Sinambit ni Shishiba na Osaragi, hindi ba dapat naliliko tayo sa kaliwa habang sinabi ni Osaragi na nakaligtaan ko. Paatras na lang ako ng kaunti habang sinambit ni Shishiba na nandito tayo sa freeway, gayon pa man, ang cool mo magmaneho. Dahil sa biglang pag-atras ni Osaragi, ay nawasiwas ng bahagya ang ulo ni Takamura. Pinagpawisan naman si Hyo at nagalit dahil sa nangyari kay Takamura at sinabi nito na mag-ingat ka sa pagmamaneho, may matanda tayong kasama. Humingi agad ng tawad si Osaragi at sinambit din nito na sinabi kasi ni Shishiba na umatras na ako habang sinabihan siya ni Shishiba na mag-focus ka sa pagmamaneho. Sinaad ni Hyo na may ba ako, ano naman kung sila ay death row inmates. Sino mang manggulo sa teritoryo natin ay mamamatay. Sinabi ni Nagumo na yang linya na yan. Isang lokolokong namatay sa simula ng pelikulang napanood ko kahapon ang nagsabi niyan. Napanood mo rin ba, Hyo? Sinambit ni Shishiba na tama na, Nagumo, huwag mo siyang udyukin, habang tinanong ni Nagumo na ano bang mali sa sinabi ko. Pinalalahanan ni Shishiba si Osaragi na gamitin ang kanyang turn signal habang sinaad ni Osaragi na gagawin ko na sana din yan. Sinabi ni Shishiba na maaaring baliw sila pero baguhan pa rin sila, di ba? Ano kaya ang iniisip ni Swer? Hindi ko siya maintindihan. Sinambit ni Osaragi na gayon pa man, wala talaga silang moralidad, prinsipyo, o konsensya, kaya walang pumipigil sa kanila sa pagpatay, maaaring maging nakakagulat ang hamon na dala nila. Sinaad ni Shishiba na wala ka ding preno sa pagpatay katulad nila na sinang-ayunan naman ni Osaragi. May isa namang langaw ang dumaan sa harapan ng natutulog na si Takamura, na ikinatakot nilang lahat at agad na sinabihan ni Shishiba si Osaragi na yumuko. Si Takamura ay biglang gumalaw at kinuha ang kanyang espada upang atakihin ang langaw, at sa lakas ng kanyang pag-atake ay naputol sa dalawa ang kanilang sasakyan, at maging ang poste na nakatayo sa freeway ay nadamay. Patuloy na pinatakbo ni Osaragi ang kanilang sasakyan, habang sinabi ni Nagumo na mayroon pa tayong kasama na walang preno sa pagpaslang, at sinaad din ni Shishiba na mas tamang sabihin na sagad na ang paa niya sa gas pedal. Pagkatapos umatake ni Takamura, ay muli niyang binalik ang kanyang sandata at agad na nakatulog ito. Sabay namang nagsalita sina Nagumo, Hyo at Shishiba na gayon pa man. Kung may apat tayong kalaban ay mas mababa pa yan kaysa sa isang target sa bawat isa. Sinaad ni Osaragi na Mr. Shishiba, kumain muna tayo ng pork cutlets para pampaswerte, habang sinabi ni Shishiba na ayan ka na naman sa mga pamahiin mo. Inilipat ang scene sa grupo ni Mr. Sakamoto, kung saan nakadami na siya ng nakain at mukhang nakatulog na din ito habang nanunood. Kinabukasan, si Hiizuke ay tina-target si Mr. Sakamoto gamit ang kanyang sniper gun. Pinaulanan ng sunod-sunod na bala ni Hiizuke si Taro Sakamoto, na nagagawa naman niyang iwasan at saluhin ang mga bala gamit lang ang chopstick. Tumigil na sa pag-atake si Hiizuke at sinabihan niya si Taro na napakahusay mo. Nakahuli ka ng 79 na bala ng sunod-sunod, habang inisip ni Sakamoto na nakamiss ko ng isa. Sinabi ni Hiizuke na nakakatuwang mag-training kasama ka. Ganito pala kapag may kaibigan. Niyaya namang ulit ni Mr. Sakamoto si Hiizuke na gawin nilang muli ang kanilang training, habang sinabihan siya ni Shin na kamangha-manghayan. Napakahusay mo talaga, Mr. Sakamoto. Pero kahit gaano ka pa mag-training, kapag namatay ka ay patay ka na, alam mo ba? Bigla namang inatake ni Shin si Mr. Sakamoto, gamit ang patalim na napigilan naman ng ating bida at sinabi na anong pakay mo, Nagumo. Agad na ipinakita ni Nagumo ang kanyang tunay na hitsura at sinambit na nahuli mo ako, habang sinabi ni Hiizuke na Shin, parang iba ang vibe mo ngayon. Sinaad ni Nagumo na Mr. Sakamoto, kumakalat ang balita na nagmamasid ka sa mga nakatakas na serial killer na inupahan ni Swer.
Sinabi ni Mr. Sakamoto na ano naman kung ganun nga habang sinambit ni Nagumo na kumikilos na ang order. Ikaw at ang grupo mo ay wag nang makialam pa. Sinambit ni Mr. Sakamoto na hindi pwede, wala namang magbabago kung hindi kami kikilos, habang sinaad ni Nagumo na binabalaan kita dahil kaibigan mo ako. Sinabi ni Taro na suspecha ko na may kontrata na para patayin sila, gusto ko ng impormasyon tungkol kay X, at gusto ko yun bago pa sila mapatay. Sinambit ni Nagumo na gusto mong buhayin sila. Alam mo ba kung paano ka tinitingnan ng mga kalaban mo ngayon? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Ipinakita ni Nagumo ang kanilang mga larawan at sinabi din nito na si Mr. Sakamoto ay B-rank. Tinanong ni Heizuke na ano ito. Nagsisimula sa S-rank hanggang E-rank. Sinabi ni Nagumo na ako pala ay S-rank, na ikinagulat at ikinainis ni Mr. Sakamoto. Inilipat naman ang scene sa isang store, kung nasaan sina Lo at Shin. Natuwa si Lo dahil nakakita ito ng napaka-cute na pusa, habang sinabi ni Shin na tapusin na natin ang mga gawaing ito. Tinanong ni Lo na ano bang kailangan natin dito, habang sinabi ni Shin na mga materyales para palakasin ang labas ng tindahan. Hindi ko alam kung bakit ito punong-puno ng butas kamakailan. Sinambit ni Lo na bakit kailangan natin magmadali, habang sinaad ni Shin na paano mo nakakayang maging ganito ka-relaxed. May pangkat ng mga serial killer na nagkalat, nakita mo naman yung mga video sa rental shop. Sinabi ni Lo na kaya ni Mr. Sakamoto ang mga yan. Magaling siya. Sinambit ni Shin na hindi yan ang punto. Ngayon, ikaw at ako, wala tayong ibang ginagampanan kundi maging pabigat kay Mr. Sakamoto. Kung gusto nating makasama si Mr. Sakamoto, hindi tayo pwedeng magpakampante lang. Kailangan din nating maging mas malakas. Nilalaro naman ni Lo ang pusa na hawak niya, habang sinabihan siya ni Shin na pinapakinggan mo ba ako. Bigla naman siyang nilapitan ang tindero at sinabi na gusto mo ba ding hawakan ito, binata. Sinaad ni Shin na nagmamadali ako habang sinambit ng tindero na pero napaka-cute nila. Sinabi ni Shin na hindi ako interesado sa mga aso habang bigla naman siyang sinunggaban ng mga aso. Sinaad ni Shin na ngayon mahusay na aso. Oo, ikaw ay isang mabuting aso. Sinabi ni Lo na Shin, baka kailangan na nating umalis, habang sinaad ni Shin na sandali lang. Bigla namang nagalit ang aso na hawak ni Shin at sinabi nito na anong problema. Gusto mo bang umihi? Ang lahat ng mga hayop na nasa tindahan ay nag-ingay, at ang dalawa ay nagtataka sa nangyayari. Si So ay nasa loob ng tindahan at sinabi na mga mangmang. Kapag nakatagpo ka ng mapanganib na kalaban, ang huling bagay na gusto mong gawin ay mag-ingay. Ang tamang desisyon ay tumakbo palayo na nakatago ang buntot sa pagitan ng iyong mga paa. Tinanong ni Lo kung sino siya, habang sinabi ni So, na dati akong sundalo. Binuksan ni So ang dala nitong bag habang sinasabi pa, na nakakita na ako ng maraming lumalaban na namatay na parang langaw. Nakakapanghinayang, ang huling sandali ng isang tao ay dapat puno ng drama, kaya't nakatuon ako, sa pagbibigay ng magagandang wakas. Halimbawa, si Mr. Mataba, bago siya mawala, dapat mawalan muna siya ng pamilya, mga kaibigan, at lahat ng meron siya. Ang bagay na nasa bag ni So ay isang axe, at ginamit niya ito upang atakihin si Shin, na naging dahilan upang tumalsik ito at bumunggo sa mga paninda. Sinabi ni So, na hindi ko pwedeng sayangin ang oras ko sa mga maliliit na karakter. Ang mga tao na nasa loob ay natakot, at silang lahat ay nagsitakbuhan palayo. May bigla namang isang tubo ng bakal ang lumipad patungo kay So, na nagawa namang niyang harangan gamit ang kanyang sandata. Si Shin ay nakabangon na, at siya ang naghagis ng tubo na bakal, habang sinabi ni Lo na Shin, hindi kaya isa siya. Sinambit ni Shin na oo, walang duda. Isa siya sa mga serial killer. Nagulat naman si So sa muling pagbalik ni Shin at sinaad nito na akala ko ay nahiwa na kita sa dalawa. Dumipensa ka ba gamit ang crowbar o kung anuman? Ang galing mong gumalaw, Shin. Tinanong ni Shin na bakit alam mo ang pangalan ko, habang sinabi ni So na ang lahat ng aming target ay nasa papel na to. Ang nag-iisang anak na babae ng Chinese Triad, ang pamilyang Lo, si Lu Xiaotang, C-rank. Ang clairvoyance ex-assassin na si Shin, D-rank. Nagulat si Shin sa kanyang nalaman at sinaad na teka lang muna. Bakit mas mababa ako kaysa kay Lo?
Sinambit ni So, na totoo yun, kahit tinggan mo pa dito. Saka ang D-rank ay ang pangalawang pinakamababang rango. Sinabi ni Shin, na isa lamang siyang lasinggera, habang sinaad ni Lo, na tumahimik ka. Sino namang may pake doon? Sinambit ni So, na huwag mong dibdibin yan, Shin. Ang rango ay walang kwenta kung patay ka na. Bigla namang tumayo si Shin, at siya ay tumatawa. Mabilis na tumakbo si Shin upang sugurin si So, habang inisip naman ng kalaban, na hihiwain ko siya sa parteng baba niya. Nang nakalapit na si Shin, ay winasiwas ni So ang kanyang sandata, ngunit biglang naglaho si Shin sa kanyang harapan at ang nahiwa nito ay isang sako ng dog food. Si Shin ay nagpunta sa kanyang ibaba, at sinipa niya ito na tumama sa kanyang mukha. Sinabi ni Shin, na una, iiwan kita na halos mamatay ka na, pagkatapos, saka mo itataas ang rango ko. Ang ilong ni So ay nagdugo at sinambit nito, na sige. Ngayon, magsasaya na tayo. Dito na natatapos ang chapter 38 at 39 ng Sakamoto Days. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat.